Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Posible maglandfall na ngayong gabi o bukas ng umaga ang bagyong Basyang na ngayon ay nasa tropical storm category na. Ang update sa bagyo at ang mga lugar na maaaring daanan nito, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Sir Obet? Magandang umaga, Joshua, at narito na ang lagay ng ating panahon kung saan itong bagyong ating binabantayan, ang bagyong Basyang, ay bumilis pa habang lumalapit dito sa may bahagi ng silangang Mindanao. Ang huling lokasyon ng bagyong Basyang na isa ng tropical storm ay sa 385 km silangan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Taglay ni Basyang ang pinakamalakas na hangin na umaabot ang 65 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman sa 80 km per hour. Ito ay kasalukuyang kumikilos pakanluran, timog-kanluran sa bilis naman na 20 km per hour. Dahil sa bagyong Basyang, nakataas ngayon ang signal number 2 sa Surigao, Bukas, Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, kasama Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental, at lalawigan ng Camiguin. Signal number 1 naman po ngayon sa Cuyo Island, dito sa Luzon. Sa Visayas naman, ang southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at Antique. Signal number 1 din dito sa may area ng Dinagat Islands, northern and central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, lalabing bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, nalalabing bahagi ng Lanao del Norte, nalalabing bahagi ng Misamis Occidental, eastern central portion ng Zamboanga del Norte, northern and central portion ng Zamboanga del Sur, at ang hilagang bahagi ng Zamboanga Sibugay. Inaasahan nga natin na posible po na itong bagyong si Basyang ay maaaring tumama sa kalupaan po dito, particular na sa may bahagi, possible po dito sa may bahagi na area po, no. Ang initial landfall nito ay posibleng sa Surigao del Sur ngayong gabi o bukas ng madaling araw, at muli dadaan ito ng hilagang bahagi ng Mindanao at muli pong dadaan dito sa may bahagi ng Bohol Sea at mamalapit sa Siquijor hanggang Negros Oriental. At ang huli pong lokasyon na posible pong daanan nito ay sa may Sulusi patungo sa hilagang bahagi ng Palawan. Base nga rin sa ating forecast track, yung bagyo ay possible po sa ngayon, no, hanggang sa tropical storm category po ang maaaring maging pinakamalakas na intensity nito, no, bago inaasahan ng hina ito kapag narito na sa may bahagi ng northern part ng Palawan bago maging isang ganap na low pressure area bandang araw ng Linggo o ng Lunes. So saan po ng mga kababayan natin, particular na sa may Visayas at hilagang bahagi, particular na ng Mindanao, na magiging maulan ngayong weekend, no, kasama rin po dyan yung bahagi ng Palawan, dulot nga ng bagyong Basyang. Dito naman sa may bahagi ng Luzon, generally inaasahan pa rin natin fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng Metro Manila kasama ang malaking bahagi ng Luzon dulot ng hanging anihan. So tayo po sa Metro Manila at karating ng mga lalawigan na hindi naman po makakaranas ng direktang epekto ng bagyong Basyang. Itong Southern Luzon, itong Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, gayon din ng Visayas at Mindanao siya makararanas ng mga pagbugso ng hangin at mga ulan na dala ng bagyong Basyang. Samantala may nakataas tayong gale warning, particular na ito sa mga baybayin ko ng Mindanao at Visayas. So delikado pa rin maglayag yung mga sakyang panda at mga bangka sa mga nabanggit po or sa mga baybayin po ng Visayas at Mindanao dulot nga ng bagyong Basyang na dadaan, no, sa kalupaan po ng Kabisayaan at Mindanao. At then Joshua, ang lagay ng ating panahon, particular na sa binaban natin bagyong Basyang mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga. Sa iba pang balita, bumagal sa 2.0% ang inflation rate nitong January 2026 kumpara sa 2% noong January 2025. Statistics nakaapekto ng Enero ang housing, water, electricity, gas at mga produktong petrolyo na umabot sa 3.3%. Ito rin ang may pinakamalaking ambag sa overall inflation na nasa 45.9%. Kung saan kabilang ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa 6.5%, kasunod ang rentals na 2.9%. Samantala, bumaba naman ang LPG sa negative 2.8%. Malaki rin ang ambag ng restaurants and accommodation services na umabot sa 4.0% na may kabuuang 41.3% share.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang tulong sa halos 200 biktima ng human trafficking na nare-repatriate mula sa kaminang umasa mga kababayan na bahagi pa rin ng pagstasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng overseas Filipino workers. Kabilang sa mga tulong na kanilang matatanggap ay financial at welfare assistance mula sa DMW at OWA, serbisyo medikal mula sa DOH, psychosocial support mula naman sa DSWD at legal assistance mula sa DMW Workers Protection Bureau of Interagency Trafficking o AYACA Task Force. Sa ngayon ay maabot na sa higit 870 na mga Pilipino ang na-repatriate mula sa Cambodia mula noong taong 2022. At posibleng madagdagan pa ito dahil may ilan pa tayong mga kababayan ang na pag-uwi sa bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.